Earth signs, hello! Welcome to another timeless reading. So, itong reading na to ay silip lang. Ano ba itong mga energy surrounding you? Ano-ano kung sakali yung ma-encounter mo or pwedeng mga susunod na mangyayari or mga paparating sa iyo. Okay, at kung bago ka dito at gusto mo maging updated sa mga ganitong readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na rin po yung aking FB, Instagram, TikTok. Send lang po kayo ng PM sa aking FB page kung gusto nyong mag-book or mag-inquire about personal readings. Yung link at details nakalagay sa description. Just a reminder, Earth signs, hindi ito personal reading, kaya for sure hindi ito tutugma or magre-resonate para sa lahat. So, kunin nyo lang ano yung mga tumutugma para sa inyo. Tignan na natin to. Ano ba itong mga energy surrounding you? Mga posibleng paparating sa'yo. Clear the past and heal the present. This is getting rid of dun sa mga energies na hindi na dapat nag-i-stay sa iyo. No? Ito yun, yung mga dapat mong i-give up, mga dapat i-get rid ng mga energies. I-clear mo yung past mo kasi pwedeng may mga hindi ka pa rin, until now, pwedeng may mga hindi ka pa rin na i-let go, na bibitiwan, na supposed to be part na ng past. Pero parang pwedeng nagdidwell pa rin sa iyo o bit mo, dala-dala mo pa rin ngayon. Oh. Ay, nagdudulot ito ng blockage. Instead na ma-receive mo yung mga bagong blessings, pagka ganyan may mga nag-i-stay pa sa'yo na mga energies na hindi na dapat nandito. Okay, pwedeng ito. Pwedeng gagawin mong next is yun. Dapat i-clear mo itong past mo. Pwedeng yung iba dito, baka magkakaroon kayo ng closure sa past. Maayos na, yung mga dapat ayusin. Kung may mga unfinished businesses kayo, ito yun. No? Loose ends na dapat ayusin, bigyan ng closure, ito yun. Ano pa? Taurus, Virgo, Capricorn. Passion and pleasure. Savor your life. Okay, ang nakikita ko dito is enjoyment, no? Siguro kung dati hindi mo na-enjoy yung sarili mo, hindi mo na-appreciate yung mga bagay-bagay dito sa buhay mo, pwedeng ngayon magbabago na isip mo itong mga paparating na panahon, no? Ma-realize mo na maiksi lang ang buhay, na dapat ini-enjoy mo each moment, no? Ito yun. I-enjoy mo yung i-enjoy mo yung buhay mo. Kasi minsan ka lang dadaan dito. O, diba? Tama naman yun, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung wala kang time mag-enjoy, gumawa ka ng time. Gumawa ka ng time. Hindi naman pwedeng puro trabaho lang. So, ito yung mga, mga times na na-appreciate mo maliliit na bagay. Mai-enjoy mo. Kung dati hindi mo napapansin na yung mga ganon, yung mga dati hindi mo na-appreciate, hindi mo napapansin. Ngayon magbabago yung isip mo. Magbabago yung pananaw mo and you will start to enjoy your life kasi mas magiging appreciative ka Na-appreciate mo even the littlest things, no? Nire-remind ka ng card na to na find joy in the moment. Kung kahit ano man yung nangyayari ngayon sa buhay mo, ano man yung pinagdadaanan mo, hindi tayo dapat mag-focus doon sa mga pangit na nangyayari. Kaya dapat na-appreciate din natin yung ibang bagay, hindi lang yung
mga pangit na or mabibigat na nangyayari sa buhay mo. Kumbaga, ito yung card na nagsasabi na maghanap tayo ng, ano ba tawag dito? Diba sa mga panahon ng krisis o kaya nagkakaroon ng mga problema, try mong hanapin yung inspirasyon mo para magpatuloy ka. Hindi yung mag-focus ka doon sa negative na mag-ano ka na, yung mag-spiral, tuloy-tuloy kang mag-spiral down. Yun. Kumbaga, try pa rin nating maging meaningful yung buhay natin, maging happy kahit na tayo ay may mga pinagdadaan ng mabigat, no? So, enjoy mo yung mga tao sa paligid mo na nagmamahal sa'yo, i-appreciate mo, friendships, family, okay? Yung mga bagay na meron ka. Okay, this is, finding your happiness. Okay, regardless kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Ano pa? Overcoming obstacles. Napakaganda. Tingin ko may mga challenges, ganyan nga, oh. Kahit may mga challenges ka dito, ma-overcome mo yan, eh. Ayan, oh. Kahit naman kahirap siguro tong pinagdadaanan mo, makakalagpas ka dyan. O, diba? Walang, tingin ko walang kahit ano na pwedeng pumadlang dito sa daanan mo. Makakaalpas ka dyan, masusurvive mo yan, ma-overcome mo, makakadaan ka dyan. Ito yung energy mo. Ganyan ka positive. Kung ano man itong pinagdadaanan mo, lulusot at lulusot ka din dyan. Mahirap man yan, kumbaga, maliit na butas ng karayo man yan, o diba? Lulusot pa rin yung sinulid. Ikaw yon yung sinulid. Makakalusot at makakalusot ka dyan. Makakahanap ka ng mga solution sa problema mo. No? As long as ikaw ay positibo yung mindset mo. O, diba? Tingin ko, ano ka dyan, masusurvive mo kung ano man itong mga paparating sa iyo. Gaano man kabigat. Uy, be loyal to what you love, okay? Ibig sabihin nito yung pagiging magi-stick ka dun sa ginagawa mo, yung love na love mo. No? Ipupurso mo talaga kung love mo yan. Gawin mo lang yung mga bagay na love mong gawin. Importante doon is you are happy. Diba? Yun naman i-pursue mo yung dream mo, i-pursue mo yung passion mo, eto yun. Maging, stay loyal, stay true, stay committed doon sa talagang totoong nagbibigay sa iyo ng yung true north mo, yung pinaka-compass mo. Okay? Yan yung sinasabi ni Dog Spirit. Teka, hindi yata kasha. Usog natin. Kumbaga, etong si Dog Spirit, kung ano man yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo, nagkaka-experience ka man ng difficulty, huwag kang mag-give up. No? Mag-stay ka lang dyan sa course mo. Mag-stick ka lang dyan. Maging loyal ka dyan. Okay? Kasi, mare-reward at mare-reward ka dito. No? Yan yung sinasabi ni kay Dog Spirit. Importante dyan yung commitment mo, yung loyalty mo dun sa ginagawa mo. Marami man magdi-discourage sa iyo, hindi mo pa man na-achieve 100%, no? Importante, mahirap man yung ginagawa mo, importante nandoon yung love mo, yung commitment mo doon sa
sa ginagawa mo or relationship o kung ano man yan, tinutukoy na yan sa iyo. Ano pa? Earth signs. Uy, life is speeding up. O, diba? Ito yung mga bagay na ano eh. Pwedeng hindi mo namamalayan pero mabilis yung progress, yung transformation, unti-unti nang mag-i-speed up yung mga bagay-bagay. Gaya nga ng sabi ko, once na natanggal mo yung mga blockages dito, yung mga dapat mong i-let go, i-get rid na mga energies, yun. Matatanggal yung blockages and then magsusunod-sunod na yan. Pwedeng magiging smooth na yung course, magiging sunod-sunod, mabilis, no? Hanggang hindi mo mamamalayan na nandoon ka na pala sa iyong goal, na-achieve mo na. Kumbaga, pwedeng hindi mo napapansin na yung nag-i-evolve ka na pala, no? Pwedeng nagta-transform na, nagsisimula na yung, sabi ko nga sa iyo, yung changes, yung transformation, pwedeng magiging, hindi mo namamalayan na nagbago na pala, nandun ka na sa finish line, na-achieve mo na yung dapat mong ma-achieve. No? So, pwedeng ito ay, another indication ito, pwedeng may mga bagay na mangyayari mabilis. Hindi mo mamamalayan, no? Na nangyari na pala, tapos na pala, dumaan na pala. Okay, so nakikita ko this is pwedeng opportunity na mabilis na darating sa iyo, so dapat ready ka na i-grab, no? Mga pagbabago na mabilis, opportunity, pwedeng abundance, pwedeng may kinalaman sa career. Ano siya kumbaga, magkakaroon na ng pag-usad ng movement. Yun yung nafe-feel ko dito. So, ano man ito, kung nag-invest ka man, pwedeng yun, no? Businessman yan, yung career mo, kabuhayan mo, kung ano mang personal na na gusto mong ma-achieve. Movement, okay? So, pwedeng yan, yung progress or improvement, gaya nga ng sinabi ko, umuusad, gumagalaw. Pwedeng mga changes na magaganda para sa iyo. Set healthy boundaries. Yun lang, kailangan mong mag-set ng boundaries. Sa mga tao man ito, kung sino man ito mga to. Family or hindi. Okay. Kumbaga, may hangganan lang yung mga bagay kumbaga merong magse-set ka ng mga limits, no? Kung hanggang saan lang dapat. Kung may nag-i-interfere sa iyo na ibang tao na hindi naman dapat siya nangingialam doon, lumalagpas siya doon sa boundaries niya, ito yun. O kaya whether ikaw sa sarili mo, baka kailangan mong disiplinahin sarili mo, mag-set ka ng healthy boundaries. Kung hindi man sa sarili mo, sa ibang tao, no? Na lumalagpas doon sa hanggang saan lang dapat sila. Okay? Whether pangingialam yan o kung ano. Okay? Mag-set ng limit, mag-set ng ng boundary kung hanggang saan lang dapat. Whether sa sarili mo yan or sa ibang tao. Tingnan pa natin yung iba. O, halimbawa, ikaw si taong mahilig mag-shopping. Oo, marami kang datong, pero 'di ba? Mag-set ng boundary ba dapat hanggang ganitong amount lang. O halimbawa, yung kakilala mo na hindi mo naman masyadong ka-close o hindi mo naman ka-BFF. Pero yung sobrang magtanong, akala mo FBI, investigador. Mag-set ka ng boundaries kung hanggang saan lang dapat yung mga sasagutin mo na mga inuusi niya sa buhay mo. Kung matanong siya, o di dapat i-set mo lang kung ano lang yung mga dapat mo lang sagutin. Hindi mo kailangang sagutin lahat. Diba? Yun ibig sabihin. No, kung may mga tao ring namimihasa sa'yo, sabi mo na kahit relative mo yan o
Mag-set ka rin ng boundaries. Hindi naman hindi rin naman tama na lumalagpas sila doon sa kung hanggang saan lang sila dapat. Halimbawa, nangingialam sila sa pribadong buhay mo or sa ibang bagay, hindi ko alam, no? Basta yung, hindi lang naman sa pangingialam, basta yung mafe-feel mo naman pag lumalagpas na doon sa hanggang dapat kung saan lang O, diba? Yun. Kumbaga, may mga bagay na may may limit lang. Kung hanggang saan lang, may boundaries, may bakod, o diba? Na nagsiseparate sa iyo sa kanila. Hindi yun pagiging selfish, yun ano ba tawag doon? Basta merong certain things na dapat nananatili yung boundary para alam mo yun, ma-maintain yung privacy or kung ano man, okay? In short, maging healthy, You also have the Three of Cups. Uy. Parang get together with your friends. O may plano ba kayo magkita? May reunion ba? May bonding moment? O, eto yun. Kumbaga pag kailangan mo yung mga kaibigan mo, pwedeng kung whether may problema ka man o wala, isang tawag lang, andyan na sila, isang text lang, isang PM lang, o diba? Andyan na sila. Ito yun, yung mga yung friends or yung mga tao na sila, yung sumusuporta sa'yo, laging nandyan para sa'yo. Okay? Isi-celebrate nila yung kada achievement mo. At kung ikaw naman ay down, nandyan din sila para i-lift up yung spirits mo, o diba? Baka yung mga BFF mo yan. Pwedeng merong din dito, water sign. Si Knight of Cups. Okay. Nakikita ko talaga, alam mo, you will follow your passion. You will follow your heart. Kung ano man itong ginagawa mo or balak mong gawin. Ayan, gagamitin mong compass yung puso mo. Sa tingin ko dito, susundin mo talaga yung yung nilalaman ng puso mo, kung ano yung love mo, ano yung passion mo. Yun yung path na tatahakin mo. Maliwanag na maliwanag yan with the Knight of Cups. Okay? At nakikita ko rin na you are moving forward already. Since dito ay nakiklear ka ng past mo. So, yan? Good news yan, Earth Signs. Magandang pagbabago yan para sa iyo. Meron ding air sign dito. You could also be dealing with the Gemini, Libra, Aquarius. So now you are more wiser. You are wiser and mas firm na yung mo. Decisions mo. 'Di ba? Malinaw na ngayon ano yung dapat mong gawin at magde-decide ka. Makakapag-decide ka ng maayos kasi malinaw na yung isip mo kung ano yung dapat mong piliin, ano yung dapat mong gawin, ano yung talaga yung nararapat, no? Sa tingin ko na-analyze mo na, napag-isipan mo ng mabuti. Yun yung sinasabi ni King of Swords. You also have the Devil. So this is you, Capricorn, o kasali ka sa Earth signs. O pwedeng ikaw yung pinatutungkulan dito, Capricorn, okay? I guess i-let go mo na whatever has tied you in the past, kung ano man itong nagtali sa iyo in the past. Kung nagkaroon ka man ng attachment, obsession, addiction, okay? Or unhealthy na unhealthy na connection, no? Pwedeng relationship, pwedeng hindi, basta unhealthy connection or habit na pwedeng
yun na nga, na tied up ka in the past ng matagal. Ito, sa tingin ko, ito na yung unti-unti mong bibitiwan or binitawan. Okay? Kasi ayun na nga nagki-clear ka na ng trash. No? Nagki-clear ka na ng mga energies na hindi na dapat nandito. So finally, kung matindi yung kapit mo dito, at least ngayon bibitiwan mo na yan. Maano ka na rin marirealize mo na rin, magigising ka na rin doon sa reality. No? See? Ito yun, yung 5 of Cups, yung mga bagay, energy, sitwasyon, mga tao na hindi pwedeng hindi mo pa 100% totally ma-let go or tanggap na wala na. Okay? Pero eventually, marirealize mo rin yan. Tingin ko nga, mukhang dito ka na talaga papunta. Siguro marirealize mo na kahit na anong gawin mo, hindi na babalik. Wala nang mangyayari. No? Marirealize mo na nag-aaksaya ka lang ng panahon sa past instead na mag-focus ka na lang doon sa mga bago. Moving forward, yung mga paparating sa iyo. Tingin ko. This is a realization na pwedeng marirealize mo nag-aksaya ka ng matagal na panahon dun sa mga bagay na wala naman, na hopeless na, hindi na babalik. Okay? So at least maganda, 'di ba? Yung mga energies mo na-realize mo na kaya ikaw ay makakapag-move forward na. Finally, Earth signs. So, sana nagustuhan nyo itong reading na to, Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Don't forget to like and share. Take care and God bless.